Hello, Leo. Salamat sa pagbisita. Salamat din sa pagbabalik. Kung kayo po ay nagbabalik, ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus General Reading para sa sign ng Leo. Kunin nyo lamang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon nyo yung hindi. Uy, tulog. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makaka-relate tayo. Ngunit naniniwala ako na meron at meron mensahe rito na makakatatagos sa atin. So, kung hindi nakarelate, maaaring yung susunod na reading ang makaka-relate. So, subscribe lamang po tayo para maabutan nyo yung unang upload. Okay lang yan kung hindi makarelate. Pwede yung sa oracle card sa dulo, dun kayo makarelate. Pero okay lang yan kung hindi kayo makarelate. Laging may advice sa cards. Hindi lang siya hula. So, Queen of Swords. Yung yokai na yan, ano siya, she only speaks the truth. Hindi siya namimili ng audience niya, sasabihin niya kung ano yung tingin niyang tama. Sasabihin niya kung ano yung opinion niya, si Kaze no Kami. At maaring may sitwasyon sa buhay mo ngayon na you just want your peace, Leo. Kung dati you're out there and speaking your truth, um, calling out people, ngayon ang mahalaga na lang sa'yo ang peace mo. Maaari din na pinoprotektahan mo na lang yung pamilya mo, pinoprotektahan mo yung buhay na meron ka, at para sa'yo, hindi na mahalaga pa na, alam mo yun, maging involved sa lahat ng bagay. Very swift and direct action, direct movement. Kasi Ten of Cups, this is a life well lived. A family to na parang after tumultuous event. Yung parang bagyo, ganyan. May bagyong dumating figuratively and literally. Pwedeng literally kasi ang daming bagyo last year. Ngayon, parang tinatry nyo ng i-rebuild. At mabilis ang pag-rebuild at nagiging maganda ang buhay. Merong hindi inaasahang bagyo na parating o na dinaranas mo ngayon sa buhay mo at parang hindi ka equipped to do it, pero mamaya i-clarify natin yan. Maaaring namatayan, may nawala, may natanggal sa buhay mo, maaaring natanggal sa trabaho. Major wake-up call siya, shake-up, major shake-up. Pwede din na may na-ospital, malaki ang gastos, pwedeng natanggal sa trabaho, end of a relationship. Pero I don't think it's an end of a relationship kasi malakas yung Ten of Cups dito, which is yung nga, a life well lived. Pwede din na kasi perfect yung ano mo, perfect yung love life mo, or perfect yung relationship life mo, yung home life mo. Pero merong isang bagay na unforeseen, like nawala ang isa sa parents mo, or pwede din na nawalan ka ng trabaho. Yung ganun. So, parang you're trying to detach from situations, unhealthy situations, and ina-attempt mo na ayusin na lang, mag-focus dun sa mga nagmamatter sa buhay mo. Kasi parang I've gone through a lot. Marami na akong pinagdaanan. Marami ka nang pinagdaanan para para ibuhos pa lahat ng enerhiya mo kada malas na dumarating. Parang hindi na worth it. Uh, may pagpapasalamat pa rin sa kung ano ang meron. Unlike dun sa ibang readings, I can't remember kung saan isa pang reading to. Sa kanya, very focused pa rin siya dun sa kung anong nawala. Pero ang napipick up ko na energy sa'yo, Leo, may nawala, pinagdaraanan mo ito ngayon, at ini-embrace mo yung emotions na involved with it, with that grief, with that loss, pero ang pick up ko sa energy mo, Leo, very positive thinking ka at nakafocus ka doon, may pagpapasalamat, may gratitude pa rin sa kung ano yung meron ka sa ngayon, kung ano yung natira. I mean, pinagdadaanan, ang daming pinagdaanan, nakaraos sa pinagdaanan, ngayon may paparating na unforeseen circumstance na parang shake up talaga siya sa buhay mo. Pero hindi ka papatinag. Masyadong malakas si Leo para magpatinag sa mga challenges na dumadating sa kanya. May energy ng dito, may energy ng, yun nga, uh, may justice pa. Si Kitsune, si Naruto, hindi, joke lang.
Nine-tailed fox. Pag marami ang tails ng fox, mas wise, 'di ba? So, itong pinagdaraanan mo ngayon ang dami ng tails mo. It will make you wiser. Pero justice kasi yan. So, maaari na may tower ka na nga may justice pa. Ipopost ko muna kasi masyadong maingay. Pasensya na po. Si Zenko, siya ay a benevolent type of fox, kitsune. Mabait siya na yokai. At pinaglalaban niya ang fairness at naniniwala siya sa ina-uphold niya kumbaga yung truth and fairness, accountability. Maaaring yung iba sa inyo ay meron pala dating na-scam, pwedeng isang tao lang or wala talaga makarelate dun, pero narinig ko lang. Sabi sa akin ni Spirit, may na-scam. So, ngayon, hinahunt ka na. This is karma catching up. Justice. Pero, dahil ikaw ay si Zenko, a benevolent type of yokai, at ini-embody mo, lumabas ito sa reading mo, do not, hindi ka masamang tao. So, you uphold truth and justice. Maaaring may pagkakamali nung nakaraan and karma is now catching up, pero take responsibility for your actions. Maaaring itong major upheaval na ito, sampal sa mukha to ni universe. May mangyayari or nangyayari na sampal sa mukha mo na universe. Hindi mo inaasahan kasi ginawa mo naman ang lahat. So ngayon, don't blame others for this quote-unquote misfortune. Take responsibility for your actions. And sinabi ko nga kanina, nakafocus ka dun sa dalawang cups pa na meron sa'yo. Not necessarily may nawala, merong kukunin sa'yo at binibuild mo na ang buhay mo towards the good future ka na, pero always uphold justice, clarity, truth. Dalawa, end to end. Clarity and truth. Nice. Moon. Something is not clear yet to you, pero kahit gaano ka-challenging ang mga sitwasyon, always aim for clarity and truth. Uy, iba sa inyo kung hindi ito ay scam related, financial related, employment related, mukhang love related ito. Yung iba sa inyo maaari nag-undergo ng separation o biglang ginising ka na lang ng asawa mo, partner mo, sinabi niya sa'yo ayaw niya na. What used to be a perfect family setup, ngayon parang nagiging rocky, nagpaparamdam na hindi masaya si partner, pwedeng ganon. Pwede din na yung iba sa inyo, parang maaaring isa lang ang makarelate o wala talaga makarelate. Maaaring namatayan ng partner, condolence po. Pwede din na nilayasan ka ng partner mo kasi may na-discover sa past mo. I mean, akala mo everything is perfect na, pero it's a humbling experience. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, it's a humbling experience. At ang lovers, it's always about making a choice. No matter how the odds are against you will make that choice. As you make that choice, huwag mong kalimutan yung truth and clarity. Truth and clarity and forgiveness. Maaaring may mga bagay na hindi ka sure, hindi clear sa'yo, mysterious ang mga galaw ng mga bagay-bagay. Pwede ding love moves in mysterious ways. Pero um, tandaan mo na ang moon hair as in rabbit, um, ang moon hair, ano siya eh, parang, ano bang tawag doon, black swan? Alam niyo ba yung black swan? Parang, di ba, wala namang black swan, pero very rare siya, na yun yung yun yung overlooked detail na hindi mo mapapansin talaga, pero if you look closely, yung detail na yun ang siyang magbibigay sa'yo ng kaliwanagan. So, with the moon here and the moon hair, ito yung moon hair, sometimes yung mga nangyari sa paligid natin can be deceiving at minsan ang babagsak siya sa atin na magbibigay ng pressure, anxiety. You don't let that anxiety run how you think clearly kasi
minsan yung detalye na hindi mo mapapansin yung detalye kapag pinangunahan mo ng sama ng loob, ng galit, ng anxiety, ng pressure. So, sabi naman sa book na nabasa ko, neuroscience siya of manifestation. Sabi niya, if you just relax, ang laking bagay pag nire-relax mo yung sarili mo. Kasi pag relax ka, doon darating yung truth and clarity sa'yo. Kahit tarot reading din, mas connected ka, well connected ka sa wisdom, sa intuition, kitsune, yung wisdom, mas connected ka sa wisdom mo at intuition pag nakarelax yung utak mo. So, maaaring merong hindi clear sa'yo, meron ding, pwede din kasing tao to eh, Gemini, Libra, Aquarius na kung ano nung sinasabi sa'yo hindi maganda, pwede yan yung partner mo eh. Kung ano nung sinasabi sa'yo hindi actually pwede ding ex mo yan. May bago ka ng partner, tapos biglang yung ex mo dinemanda ka or something. O pwede din na yung current partner mo may nawala sa'yo, may natanggal, meron kang ginigrieve, tapos hindi mo pa matanggap. Everything is unclear to you. Pero at the end of it all, Tingnan mo, Ten of Cups pa. Oh. Perfect relationship is on the horizon. I mean, wala naman perfect na relationship. Pero it's something that will bring you joy and happiness and contentment, emotional fulfillment. Pwede din na kung ang pinagdadaanan mo ngayon, Leo, ay career-related, work-related. Ang love will keep you alive. Your current partner would ayoko sabihin na damsel in distress kayo na you need rescuing eh. Pero siya yung magiging kasangga mo through it all. And yung tower kasi it came after yung life well lived, yung emotional fulfillment. So tingin ko, hindi nga siya totally perfect, pero may pagsubok na darating. At ang magiging gabay mo sa pagsubok na yun para malagpasan yun ay yung stick to your truth, stick to your guns, at manalig ka surround yourself with the people na hindi ka papabayaan. O may wedding pa, oh. Siguro, kung ang scenario na to ay may kinalaman sa, let's say, yun nga, yung ex mo, nakipaghiwalay ka, tapos hindi maganda yung ending, hindi maganda yung, ano nyo eh, kung walang closure, at hinahunt ka ngayon dahil nga, ewan ko, sorry parang isang tao lang yan. Wala din, tao makaka-relate. Yung third party, nung dati mong relationship, siya yung pakakasalan mo ngayon. So, you're trying to rebuild it kasi nga siguro bata ka pa nung kinasal ka dun sa ex mo or bata ka pa nung nagsama kayo, bata ka pa nung nagkaanak kayo. So, ngayon, you have a hindi naman full, meron ka ng understanding of what true love means or ano yung better half mo, ano yung katapat mo. At pero may mga pagsubok, it wouldn't go easy kasi magka-catch up sa'yo yung karma kasi nga third party to eh. Third party itong sinettle down mo. Pero kung kanino ka nag-settle down, third party siya. So, merong mabilis na pangyayari at hindi inaasahan na sampal sa'yo ng universe para pagbayaran mo kung ano man yung mga nagawa mong pagkakamali. Pero ang maganda kay Leo, mag-focus ka dun sa mga bagay na kung ano yung meron ka. Grateful ka pa rin kung ano yung natira sa'yo, kung ano yung meron ka, kung ano yung naging desisyon ng korte, kung may korte na labanan. At mukhang after the grief, after the sorrow, after that rain, after that bagyo, na-mention ko din kanina yung bagyo, may rainbow na darating, at after that, may celebration na padating. Pero, yun, iraos mo lang may mabilis na itong orbs na ito, itong Eight of Wands na ito, ang focus nito hindi yan, kundi yung orbs. Nakakatawa nga tong card na to eh. Kasi ganyan talaga dapat ang itsura ng Eight of Wands. Pero yung card na ito, yung pagkakadrawing, is about the Onibi. Ito, sila yung mga souls na in limbo pa. Now, awaiting for judgment. Awaiting for, ayan, yung desisyon ng inampalan sa kanila kung meron pa silang kalalagyan. So, um, move fast kasi lalamunin ka ng lingering feeling. Kung tatambayan mo yung isasampal sa'yo ng universe, lalong hindi ka maka-move on. Act swift kapag dumating sa'yo yung
challenge, act swift, take action. And kasi kung hindi ka mabilis kikilos, um, wala, stuck ka na lang dyan, tas parang hihilahin ka niya pababa. So, bigyan mo ng chance yung sarili mo na mag-move on at mag-celebrate at ma-encounter itong happiness and joy and emotional fulfillment na tinatry mo nang i-build. Kunin natin yung last card mo, clarification kay Justice. Karma's a bitch and it's catching up on you. Minsan na quote-unquote na solve yan if you try to forgive. Knight of Wands, seek fast movement din. Surround yourself with people um, na makatutulong sa'yo. Patulong ka doon sa big friend mo. This is the fastest moving energy. Knight of Wands. Mensahe, pwedeng mensahe na resolve na yung kaso, pwedeng mensahe na help from other people, basta wag mong sarilinin kasi magiging onibi ka. Yan o, yung tambay na, yung nasa purgatorio ng kaluluwa na hanggang dun na lang. Tingnan mo yan no, from that orb, ikaw yan no, 'di ba, limbo? So, fast movement to, fast action, swift action. May mensahe na parating sa'yo na mabilis at maaaring ang mensahe na to ay something na hindi mo inaasahan, sampal sa mukha galing kay universe. Mag-grieve ka pero after that period of grief or sadness, magse-celebrate ka. Maaaring ito ay wedding celebration. Parada yan ng mga yokai na saya. Tingnan mo, from that orb, you are that orb, di ba? Waiting for that after, ay kusang ka, nasa purgatorio ka. Ito ka na ngayon, no? Ready to take action. See? Ready to take action and ready to move forward with fast movement, swiftness, and with more passion. Very Leo. Parang ang ending nito, no matter how heavy the challenges are, you would step into your power kasi si Leo ka. Very action-oriented ka. And hindi ka takot to put yourself out there. Hindi ka takot na kumilos. Fire sign ka eh. Fierce ka. And whenever challenges are getting into you, or nahihirapan ka, nagsistruggle ka, don't do it alone. Seek the help of people around you. So, love will keep you alive talaga yung nasa isip ko eh. Hindi siya ganun kadali. Pero, masusolusyonan siya at magkakaroon ng pagkakataon para makapag-celebrate pa rin. Ano ang mensahe mo? Message kay Leo? Oracle message? Mensahe or advice ng universe para kay Leo? Mensahe o advice mo? Mensahe o advice? Uy, alam mo, pares kayo ni Virgo. Si Wooby. Remember the Wooby. Ang Wooby, ito yung ano mo. Uy, sorry. Gumagalaw pa yata yung camera. Ang Wooby, ito yung ano mo, parang comfort unan. 'Di ba, nung bata tayo, ewan ko kung meron ka ding ganyan. Meron kang stuffed toy na yung amoy niya, yun yung nagbibigay sa'yo ng solace, ng comfort, ng peace. Hindi ko sinasabi na kausapin mo yung stuffed toy mo, pero pwede din. But figuratively, surround yourself with people na safe space mo, na comfort space mo. Uh, Huwag mong kalimutan when the going gets tough, pag nahihirapan ka na, nagsa-struggle ka, go to those people and reach out to them kasi um, you would need it. You would need it. Tandaan mo yung energy ng huwag kang matakot na humingi ng tulong at huwag kang matakot na huwag kang mahihiya na harapin yung struggles mo with the help of other people. Kasi, yeah, you would need this safe space, you would need this comfort. This comfort, hindi discomfort this comfort. You would need this comfort and baunin mo siya dahil something is about to give shake you up and something has to give pero kasama siya sa proseso. So, iwan ko na yun dun. Leo, salamat sa pagbusita. Ako si A and I hope to see you next time. Bye!